Po. Kamusta? Masarap po sa feeling sobra. Kasi last year, pang 5 lang po ata ako dito. So nakabaki po ako agad. At syempre, di ako papatalo din. Kasi malalakas po yung mga kalaban ko. Batang Pinoy, yung naging starting first ng paghahanda. Ano pa? Para Batang Pinoy, simula ng paghahanda mo yun. Opo, simula po kasi tapos ng Batang Pinoy, nahanap ko na yung passion ko sa nag-meetings ng nakalaro ko, yung nakakuha po yung best side ko po. Ay, wala si Nico Villaran dun sa labanan. Maganda sana kung Opo, maganda po sana pero syempre nakafocus po siya sa hurdles niya po kasi siya po yung hurdle king na Philippines ngayon. So, kaya pag nag-serve po siya 100, baka ma-injured din po siya. So, baka yun ba yung iniingatan niya po. champion ka sa National Open, saka champion ka sa palaro. Ano pa yung nag-iintay kay Wang Cas? Hindi ko po masabi pero alam ko na marami pa ako ibibigay kasi may 2 taon pa po ako dito sa age credibility ko po. Urong raw, urong. May mga event ka pa? 2 relay po, 4x1 tsaka 4x4. Yun na po yung alalahanin ko po ngayon. Ano ba po? Pangatlong palaro ko po, nung unang palaro ko nung grade 8 po ako. Doon po ako naglaro 200 tsaka 400 po. Pero, siyempre wala po kami medal. Medal na po ng namin is 4x4, doon po ako nag-anchor. Doon lang po yung pinaka-una kong medal sa palaro, bronze. Kasi yung pangalawa kong palaro last year po, is grade 9 po ako noon. So, bali parang medal ko po noon, bronze po sa 400, tapos 2 relay, bronze din po. 4x1 tsaka 4x400 relay, bronze po. So ngayon, naka-2 gold po ako ngayon. So, siyempre po sumasaya ko po kasi yung gold na po, is yung pinamataas. Pero may mas mataas pa doon, international po. So bali, yun din po yung isa sa mga long-term goal ko po bilang isang batang atleta po sa palarong pabansa. Makasali ka sa international events. Oo po, gusto ko po mangyari po ngayon ulit. Ano yung nag-iba sa'yo ngayon para makapag-gold from those bronze na yun? Siyempre, pinag-iwan ko yung aking lakas po, yung training ko po, nag-iba po. Yung aking experience po kasi sa isang taon, ang dami po nangyari sa akin. Maganda at pangit po, kaya sobrang saya ko po na naka-gold po ako ngayon. Ano ulit background mo sa nag-aaral? Nag-aaral po ako sa De La Salle Zobel, dyan po sa Muntinlupa, NCR. Siyempre, NCR po ako ngayon sa Muntinlupa. At yun po ako, nung buong high school ko po, doon po ako nag-aaral. Pero taga-saan? Taga Binyan po ako, nakatira. Dahil po sa location po ng school, yung pilihan ng DepEd po, doon po ako sa NCR po. Age ko po, 16 po, nung February po, 2009. Okay. Ano po agad, ay di ko po actually ito nahiligan. Nag-una po ako, nag-swimming po ako una, tapos nag-football po. Tapos yun, pagtapos po, nahanap ko yung gusto ko po sa takbuhan pong track and field po. Yun po. Yung pakiramdam po na wala kang alalahanan, kundi sarili mo po. At syempre yung coach ko po is nanay ko po. Siya po isang atleta din po. Nag-gold din po dito sa palarong pabansa dati nung siya yung high school din po. So parang dyan siya po siya nakafocus sa akin sa pagiging atleta ko pong track and field. Jonah Gigi Nilza po. Siya po yung naging record holder ng mga events pong katulad kong sprints na na-break na po. Kailan yun? What year? Mga 1990s po ata, doon ko po sure. Hindi ko po alam yung eksaktong taon po. Anong region na represent niyo? Present po niya is, alam ko taga Leyte, Visayas po siya, pero doon ko alam anong region po yan. Ngayon na po ako sa mapa ng ating bansa. Tawad. Ano pa po? Siyempre po, pinaka magandang feeling po kasi nasucceed ko po yung legacy ng aking nanay, pero
Siyempre, no pressure po. Kahit matalo, okay lang po kasi nakamit ko pa yung palarong pamansa. Oo. Yun lang po. Ano pa po? Ilang years ka pa sa high school? 2 taon pa po. Okay. So pag dalawang palaro ka pa? Oo. Opo, may 2 palaro pa po. Okay. At dun po sana mabigay ko po yung ibang records po na long standing po ngayon. Okay. Yung dalawang taon yung palaro mo sa Sa una po, yung grade 8 po ako noong 2023 po, is sa Marikina po.